purpose na nangyayari sa buhay ng tao, I want to focus dito sa bagay na to. Bakit tayo nakaka-receive ng blessing? Bakit may favor? Pwede natin tanungin sa Panginoon, no, Lord, bakit siya ang napangasawa ko? Lord, bakit siya yung kapitbahay ko? Lord, bakit ito yung work ko? Lord, bakit parang hirap na hirap ang buhay namin? Ang daming pwedeng tanungin sa Panginoon and may reason na naman dyan. Pero focus tayo, bakit ka i-bless ni Lord? Kasi may reason eh. Kasi minsan, iniisip natin, actually, most of the people, we're thinking that the Lord will bless us and we are blessed by God. Iniisip natin kasi para naman makaginawa talaga ang buhay. Of course, the Lord na gusto ng Panginoon, prosperous tayo, gusto maginawa ang buhay. Pero hindi siya mag-stop with us. It must flow through us. Kasi kapag nakalimutan ang purpose ng blessing, can I tell you this? Finish ka na. Ulitin ko, pag nakalimutan natin ang totoong purpose ng blessing, finish na ang isang tao. Kasi kaya kapag kakatiwalaan ng blessing, kasi sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, may purpose yan eh, hindi lang yan para sa'yo. Look at the people around you and your family. Even the people far away from you. Na baka mamaya pinagpala ka ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon na pag nakita ka even ng ibang tao, presensya mo palang mararamdaman nila at makikita nila even through your action that there is a living God. Hindi lang sinasabi, hindi lang naririnig, kundi nararanasan ng ibang tao through you. Okay? Okay, basahin natin. Genesis chapter 12, verse 1 to 2. Listen to this. Tingnan nyo ha. Sa Genesis pa lang, kay Abraham pa lang, tingnan natin ang pinaka-purpose ha. Sabi dito, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and, okay, let's pause. I will make, okay, i-post natin dito, balikan natin ha. I will make you into a great nation. I will bless you. Kadugtong, I will make your name great. And kadugtong, and you will be, sabay-sabay, a blessing. Hindi dito sinabi ng Panginoon, I will bless you, I will make you a great nation, and magpakasasa ka. Sarilinin mo, do not share it with others. Walang ganun. Ibig sabihin, nung sinabihan ng Panginoon si Abraham, ibibless kita, tingnan mo ha, sino munang bago ka maging blessing, ikaw muna ang ibibless ni Lord. Therefore, ikaw mismo, ibibless ka muna ng Panginoon. Why? What can we share? What can we give to other people kung tayo nga mismo wala? What can we share? Kung ang meron tayo puro sama ng loob, yan ba ang isi-share natin? Hindi. So, ibig sabihin, kapag pinagpala pala tayo ng Panginoon, kasi may purpose, you will become a blessing. Lord, every time we receive something, Lord, thank you. Para saan po ito? Kasi may purpose yan. And can I tell you this? Every time nagbibigay ang Panginoon sa atin, not only financial, hindi lang siya blessing ha, testing. May kakambal yan na testing. Because ang binibigay ng Panginoon, una, seed. Seed that's supposed to be itatanim, hindi kakainin. So titingnan niya, you're praying, maybe you're praying for a breakthrough, you're praying for a blessing, ibibigay yan ng Panginoon. But God is going to watch us. Okay, I'm gonna watch you. How are you going to handle the blessing that I have entrusted to you? Nakatingin ang Panginoon. Kasi baka mamaya may kapitbahay ka, kumatok sa'yo, mangungutang sana kasi nasa ospital. Wait, hindi siya yung nangutang para lang ibigay ng kapritsyo. So, nakita ko kasi si ate. Ate, sorry. Nag-react kasi si ate parang, wait lang, may kadugtong ba nga eh. Okay, hindi naman yung mangungutang para ipang bingo. Wait lang, di pa tapos ang kwento. Wait lang ate ha. Hindi pa tapos ang kwento. What if may kapitbahay ka, mangungutang sa'yo? Kasi let's say may kapamilya pala na nasa ospital.
At sakto blines ka nung araw na yun ng Panginoon. Pipikitan mo? What if yung blessing na yun, pinadaloy lang pala ng Panginoon? Are you getting my word? Are you getting me? So, hindi siya nagtatapos para sa atin lang. So, laging may purpose ang Panginoon kung bakit pinagpapala niya ang bawat tao. Okay, next. God does not bless us just for accumulation. He blesses us for distribution. Ang tubong dinadaluyan, kailanman hindi natutuyuan. Pero pag ang isang tao hindi nagpadaloy, finish ka na. Guess what? Maraming tao ang yayaman na. Pero litong-lito sa buhay nila. Ang gulo-gulo ng isip. Alam niyo kung bakit? Guess what? One word. Purpose. Bakit ka pinagyaman? Pero kung ang pagpapalan na meron ka, naka-align sa purpose ng Panginoon, sigurado dadagdagan pa yan ng Panginoon. Not only financial, but kasama dyan ang joy. Malinaw? Okay, next. The purpose of enrichment is not selfish gain. Okay, papalalim na tayo. Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11. Now he who supplies the seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Sino ang nagsusupply ng seed? Si Lord. Okay, ilinaw natin ito. Minsan may nabasa ako nito sa Facebook. Siguro i-correct lang natin. Sabi dito, kapag di ba dumaan ka sa maraming hirap, tapos feeling mo at that time, nobody help you. Tapos feeling mo, I was alone. May mga statement, di ba, na parang product kami ng broken family. May mga ganong kwento. And nobody help us when we were struggling. So may mga ganon. So because nalagpasan mo ang stage ng mga struggle, there are people magsasabi ng ganito, I'm sorry ha, i-correct lang natin. Pero depende siguro sa pananaw. Sabi nila, I am self-made. Mabigat yun na statement. I am self-made. I-correct natin. Pwedeng siguro, nung mga panahon na yon, walang kapamilya ka na tumulong sa'yo. Pwedeng mga walang kaibigan na tumulong sa'yo nung sobrang naghihirap ka. Sobrang nagsumikap ka sa buhay. Pwedeng siguro ang ibang friends mo, tinalikuran ka. Tapos ngayon, successful ka. But you cannot still say that you are self-made. Why? Because during the time that you were struggling, God was there. God was there. God was with you. Are you getting my point? So, walang self-made friends. Pwedeng, yes, walang mga tao. Alam niyo kung bakit may purpose din yan. Bakit? Ang purpose supposed to be niyan, minsan natitwist Natitwist sa Facebook, na napupunta, i-correct na, medyo mabigat to kasi minsan, wait lang. Ako naman talaga wala naman talagang tumulong. Pero andun ang Panginoon Isa-isahin natin. If we were saying that you are self-made, question, sino ang nagbigay ng health? Sino ang nagbigay ng hininga? Nung time na nahihirapan ka na, sino ang nag-sustain? Hangin? Hindi hangin. Ang Diyos yun. Nung time na walang nagtitiwala sa'yo at maybe stranger nagtiwala sa'yo, kung bakit may stranger na nagtiwala sa'yo, dahil ang Diyos ang unang nagtiwala sa'yo. Are you getting my point? Tama. Nung time na sobrang hirap ka na, ang Diyos talaga ang nag-sustain sa atin. So kahit na siguro umiiyak tayo sa mga panahong walang-wala tayo, umiiyak tayo sa dilim, at wala tayong matawag, alam niyo ba na andun pa rin ang Panginoon? So walang self-made. Kundi kasama natin ang Diyos. Ang purpose talaga noon na dapat kung nag-struggle ka, tayo, tapos ngayon successful na ang purpose niyan para maging testimony. Hindi maging testimony para sa self-glory. It is for God's glory. Na para makita natin na maiiyak ka na lang, hindi yung tipong,
Okay, i-ano natin to. Marami kasi ang pwede dapat matanggal sa sa mindset natin na ganito na minsan may mga tao na sobrang ng pinagpala ng Diyos. But you know what? Even despite ng pagpapala ngayon, ang makikita na nung nakaraan, he keeps looking back sa past niya. Hindi ma-appreciate na sobra ng pinagpala ng Panginoon. Grabe na ang provision ng Panginoon. Ako talagang nagbigay Nag-give, nag-share na. Tapos eto pa, nung pinagpala, nag-share na. Okay na. Balikan natin. He who supplies the seed to the sower. Let us not forget the seed. Sino ang nagbigay ng seed? Ang Panginoon. Tama? Tama. So, meaning, everything that we have na ma-recognize, kaya ang ganda-ganda po dito sa New Life Tondo yung ating declaration na love, generosity, kindness. This is our response when we give, di ba? Magbibigay tayo dahil ito ay ating response dahil ibig sabihin, naging mabuti sa atin ang Diyos. And that's the right response. Na Lord, thank you po sa seed. Ikaw, Lord, na nagbigay sa amin ng seed. Eto na. Paano mag-i-increase ang seed? For example, Bel, may seed naman, may blessing naman, pero sakto lang sa amin I'm sorry. This is the principle of the kingdom of God. You really have to sow the seed. Or else it will be wasted. Paano yun, Bel? Walang-wala nga. Nung wala ka, nag-pray ka na magkaroon, binigyan ka ni Lord, sabihin mo, kulang pa. Ano na? Are you getting my point? So can I encourage each and every one today? For example, wala kang seed ngayon. Bel, are you saying that I must give, I must be generous? Yes. Paano yun, Bel? Walang-wala pa nga Minsan nga, 2 beses na lang kami kumain sa isang araw. Can I encourage you? Tonight, you pray to God, Lord, can you provide me a seed? Lord, pag binigyan mo ako, Lord, ng seed, isusow ko siya. Pero guide me, Lord, at turuan mo ako, Panginoon, maging generous. Na walang halong yabang. By the way, sa pagtatanim, make sure that the motive is pure. Kasi sayang. Kasi for example, we encourage you, sow the seed. For example, you may ask, Bel, ang dami na Bel, ang dami ko na Bel, sinow na seed. Pero hanggang ngayon, wala ako Bel makita na tubo. Okay, linawin natin. Una, i-check natin ang motive. Una, ang motive. Pangalawa, saan galing ang seed? Kasi for example, ito medyo for example, may mga tao na generous pero yung sobrang generous, pero minsan, I'm sorry, may iba, ang tanong, saan galing ang generosity? Gina-justify minsan ang maling gawa through generosity. I've been, gumawa ng kalokohan, let's say, nagnakaw or whatsoever, nag-share naman ako sa church Wrong is wrong. Sabihin, grabe ng sharing ko sa church, hindi man lang nag-grow ang seed. Why? Saan galing ang seed? Identify. Susunod, anong motive? Kasi if we will, mas maganda pa nga na magtatanim ka in private, not in public. Na nagtanim ka, pinangalandakan mo, oy, may contribution ako dyan. Oy, ako ang nagpaaral niyan. Oy, ako ang tumulong niyan. Kung asan siya ngayon, kasi ang why not do it privately? Gusto mo tumubo ang seed na tinatanim mo? Check the motive. Make the motive pure. So maybe ang iba praying na, ano ba talaga ang tamang pagtatanim? Ano ba talaga ang dapat namin gawin? Bakit ilang taon na ako sa ganitong church or whatsoever, walang nangyayari? Ang unang isi-check natin, heart check. Sunod, mind check. Check natin yan lahat. Pero wag natin kalilimutan na ang multiplier, ang nagmumultiply ng seed ay ang Panginoon. Hindi ang tao. At wag natin kalilimutan, pag manginginayang ka pa lang, by the way, why are we sharing this? Baka sabihin ninyo, ay nako, kailangan ng New Life Tondo siguro ng offering. Excuse me, ang Diyos ang provider sa New Life Tondo. Diba? It's not about for New Life Tondo. And the seed, hindi naman kailangan ng Panginoon. Kasi galing din yan sa Kanya. It's for all of us kasi principle talaga siya. I'm sorry, hindi mo talaga siya maiiwasan. It is inevitable. Whether you like it or not. So, imumultiply niya. Look at this. Next. Sabi dito, you will be enriched in every way. Wait lang, post tayo ha. Verse 11, you will be enriched in every way. May reason na naman si Lord. Parang God is telling us, hey, I will prosper you.
Tapos kadugtong ang reason, you know what? So that you will become generous. Are you getting my point? I will prosper you. By the way, baka iniisip mo, well, yung generosity ba kailangan 1,000? Kapatid, kahit nga siguro 2 pesos yan, if galing yan sa puso mo, that is generosity. Mas matimbang pa nga ang 2 pesos na galing sa puso kaysa sa 1,000 na galing sa yabang. Are you getting my point? So again, dito pala nakalagay na dito, in every way, okay, you will be generous in every way. Ibig sabihin, in every way ha, not only in financial, but you will be prosperous, you will be enriched, physical, emotional, mental, yung maturity, spiritual, you will be enriched in all aspect of your life. Because, sabi ni Lord, because you will be generous. Are you getting my point? So may purpose pala. Every time we receive something, Lord, para saan to? Malamang, the Lord wants you to be generous. Pero hindi naman yung generosity na walang wisdom. Dapat may wisdom din. Kasi baka mamaya, sabi maging generous ako, panay bigay-bigay mo. I'm sorry, baka may matamaan or whatsoever. Baka panay bigay-bigay mo, tapos ang binibigyan mo, kasi walang wisdom sa pagbibigay, nalulung lalo sa bisyo. You've been so generous, nagda-drugs pala. Naging generous din ang drugs. Kasi you're giving, walang wisdom. So be generous na may wisdom. Are you getting my point? Okay, eto na. Next, tingnan nyo to ha. You can be generous on every occasion and may kadugtong. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Let me share a testimony. Kailan ba yun? Last year ata yun. Last year, may nabili kami na it's not just about generosity, it was the obedience sa Panginoon and also sa instruction ng Panginoon na hindi ka man nanghihinayang. Dati kasi, isa sa work ko ay mag-canvas. Kumbaga before bumili ng bagay, kailangan may 3 kami niyang price na ikukumpara namin. Ngayon isang araw, may binili kami na may gusto kaming bilhin na lupa. Yung may-ari ng lupa ay magkapatid na senior citizen. So, malapit lang sa amin na lupa. Tapos, bago pa doon ilagay na lot for sale, wala namang kaming pera nung ginusto namin yon. Nagde-declare lang kami na gusto namin yung lot, o amin yan, kahit wala kaming pera, kahit puro kami utang, amin yan. Ganun lang kami ha, kaya be careful sa declaration mo ha. So, pag may madaanan kayo na lupa, wag nyo na, baka sa sementeryo kayo dumaan, sabihin mo, amin yan. Naku, delikado ka. So, sa pwedeng patayuan ng bahay talaga, no? So, pagdadaan ka, amin yan, thank you Lord, thank you Lord. So, yung ganun lang, kasi very powerful ang So, ganun lang kami, amin yan. Kahit walang pera, kahit puro utang at that time, amin yan. So, lumipas ang panahon, naalala ko noon, nagbo-walking ata ako sa treadmill, no? Then, I heard God sa puso ko, sabi sa akin ni Lord, you are well provided. Ako naman, lakad pa ng lakad ako. Ulit-ulit ko din, I am well provided. I am well provided. I am well provided. Pumasok ako ng bahay, andun ang ate ni May, sabi ko rin, we are well provided. Ganun lang. Pero at that time, may mga utang kami. But I heard God telling me, you are well provided. Lumipas yung panahon, nagkapera nga kami. Pagkatapos nung nagkapera na kami, biglang may nag-post doon sa lot, for sale. At linagay ang cellphone number. Pagkatapos, pinurso namin. Taga Mandaluyong pa. So, di ba, from Rizal, talagang pag gusto mo talaga, pupuntahan mo eh. Gagawa ka ng paraan eh. Kasi yung lupa na yun, gusto din ng marami. So, parang nag-uunahan eh. Gusto namin. Tsaka sabi na namin, amin yan eh. O, di ba? Yung ganon. So, ngayon, anyway, bibili na namin. Nasanay ako na before I buy something, I negotiate. Kasi that's my job. I negotiate. Ang job ko is pababain ang presyo. So, meaning, if I'm going to buy something, job ko ang pababain. Kung binibigay mo sa akin ng ganitong halaga, papababain ko pa yan. Kailangan ibigay mo yung ganon. Sorry, yun yung business eh. Pero hindi ko doon na-realize, di ba may mga pinagbibili na sacrifice sale? Dati hindi ko yan maintindihan. Ngayon yung lupa na yon, kaya binibenta kasi kailangan ng panggamot ng magkapatid na senior citizen. Pero ang target ko noon, kasi sabi ko, nabili namin ang kabilang lote na ganitong presyo, dapat ganun niya rin ibigay. Kaso 5 years nang lumipas, syempre nag-appraise na yon, di ba? So ngayon, pinuntahan namin yung may-ari. Ang paborito ko na verse sa Bible, Psalm 91.
Ang buong Psalm 91, kabisado ko hanggang 16. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Hindi ko natapusin kasi baka matapos ang preaching. Doon na yun natapos. So ngayon, bihira ka ako makakita ng painting na, di ba usually, halimbawa, Romans 8:28, ganun lang. Pero hindi yung buong Romans 8, kadulo, isusulat, tama, bihira ako makakita ng ganun. Paborito ko yun. Ngayon pagpapunta namin doon, I was thinking na, I will negotiate this lot sa magkapatid, ibibili namin ng cash. Ba dapat makuha namin sa price na gusto namin? May word na nga si Lord, you are well provided. Ngayon pagdating namin doon, pagpasok namin sa bahay, upo kami. So medyo nangangapa na nga yung magbebenta kung paano pati pipirma anyway. Pagtingin ko, nag-ano sa puso ko, you are well provided ha. So ang plano ko, dapat makuha ko ito, makaless ako per square meter ng 2,000. 2,000 per square meter, dapat maless ko to. That's my goal. That was my goal. Negosyante. So ngayon pagdating doon, sabi ko, okay, ayaw ibigay. Sabi ko, sige, mag-less kayo 1,500. Ayaw pa rin ibigay. Sabi ko, less kayo 1,000. Kailangan po namin. Ayaw pa rin ibigay. Pagkatapos, 1,000 ata, medyo nag-isip na. So parang pwede na. So nakita ko na kagad, okay, papayag na to. Yung ganon. Tapos, pagtingin ko sa right side, may nakita ako, tama ba ang term ko? Cross-stitch, tama ang term ko. May nakita ako dito, pag right side ko, naka-cross-stitch ang buong Psalm 91. Simula verse 1 hanggang 16. Sabi ko, this is the first time na nakapasok ako sa isang bahay na may buong Psalm 91. Tapos, edi okay na, sabi sa akin ng may-ari, tawagan na lang po namin kayo pag decided na po kami sa 1,000 per square meter na na ganyan. Tapos while I was driving, the Lord told me, linagay ni Lord sa puso ko, kahit mabili mo yan, sa gusto mo na presyo, hindi ka magiging masaya. Naka-discount ka ng ilang daang libo, hindi ka magiging masaya. And I was telling May, it's like the Lord is telling me, I will not be happy pag nabili daw yung kabilang lupa. At totoo naman. And you know what? After kinahaponan, nag-message sa amin, Ma'am, okay na po, ibebenta na namin ang lupa sa presyo na gusto namin. And guess what? Because the Lord put in my heart and God made me realize na may mali. Kasi ang plano ko, can you imagine, sacrifice sale na nga, doon ko lang na-realize na pag sacrifice sale pala, wag ka na mag-take advantage. I'm sharing So parang sabi ko, nagta-take advantage pala ako doon, Lord. So, hindi ko yun nakikita, parang bulag ako. So, ngayon, alam niyo ang sabi ko, because sabi ni Lord, well provided Sabi ko, pag sabi niya, okay na siya doon sa presyo. Sabi ko, reply ko, hindi po. Ibalik po natin sa gusto ninyo na price. Alam mo, ang reply ng matanda, praise God. Can you imagine? Na parang, it's because of that, nagdagdag ka, tapos may magsasabi na, salamat sa Diyos, praise God. Kasi naramdaman nila na parang nagdagdag, imbes na nag-go na sila, bumalik ka doon sa original price. And guess what? Blessed na blessed sila. At ako rin, masayang-masaya ko. And guess what? Yung pinambili namin ng lupa, wala pa atang 3 months, no? Cash yun binili, wala pang 3 months, binalik ni Lord, sobra-sobra. You see the obedience? Nakuha ninyo, just obey the Lord. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng seed. Ang Diyos ang magmumultiply. Just do what is right.